Breaking news! Miss Malutikya naglabas ng mainit na pahayag tungkol sa ugali ng press officer ng palasyo na si Jose Claire Castro. Sa bastusan nandoon si Claire Castro. Ito ang mainit na salitang binitawan ni Miss Malutikya, matapos ang mainit na sagutan nila ni Jose Claire Castro sa isang TV program, naglabas ng pahayag ang political strategist na si Miss Malutikya, tungkol sa ugali ng press officer ng palasyo na si Claire Castro. Anya, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya ay Press Information Officer. Dalhin mo siya doon sa usapin ng datos, wala siya, pero dalhin mo doon sa bastusan, nandoon siya. Hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information! Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo doon sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy yan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano? Tinawag na ako propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition, wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example. Matatanda ang nagkaroon ng tensyon sa pagitan niya magkabilang panig sa isang live program ng TV5, nang magtalo ang dalawa tungkol sa kinaroroonan ng surprise witness na si Orly Guteza. Si Guteza siguro, alam ni Yuse kung nasan si Guteza. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi may nag-present yan. Baka kaalyado nyo nag-present yan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, I respect this show. I do not want to go to the gutter. So don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapatulong? You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. You don't have to start. Let's ask na lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. Including the family? Including the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, dapat na natin ito si Mike Defenso. Bakit hindi kaagad filean ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. Oo, 110 days na. Diba? May na-file na po. Kung hindi po kayo updated, ghost project? May na-file na po. Ilan? Sa si Secretary Vince. Ilan ang 482? Hanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyo yung detalye. Just to be fair with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin.
At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video.